Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back sa ating episode 40 ng I Walk You Listen. Samahan niyo ulit ako ngayong gabi habang naglalakad tayo rito sa tahimik at maliwanag na kalsada ng lungsod. Masarap talagang mag-unwind pagkatapos ng mahabang araw, lalo na kapag marami tayong bit-bit na kwento at chismis galing sa internet. Kaya kung nakaupo ka man ngayon, naglalakad, or nagpapahinga lang sa kwarto, isuot mo na yung earphones mo at pakinggan mo to. Ang story natin tonight ay pinamagatang Workplace Backstabbing. Nahuli kong pinagkakalat ng teammate ko sa GC na magnanakaw daw ako ng gamit. Seryoso, pucha, mapapamura ka na lang talaga minsan sa mga nakikita mo sa Reddit. Ewan ko ba kung bakit may mga taong hanggang ngayon, professional nga ang trabaho pero gawang bata pa rin ang ugali sa opisina. Bago natin ituloy ang kwento, isang malaking shoutout muna sa isa sa pinakamasugid nating walking listener. Shoutout kay Hanzelos. Salamat sa pag-comment mo lagi at panonood sa ating videos. E-set up natin ang eksena. Si OP natin, tahimik lang talaga tong nagtatrabaho sa isang corporate company. Walang inaaway, ginagawa lang ang deliverables at low-key lang sa tabi. Meron siyang nakatrabaho rito. Pangalanan na lang natin sa alias na Clara. Si Clara, kilala sa floor bilang friendly, pala-reassure sa lahat, at parang ate ng buong team. As in, akala mo talaga walang bahid ng red flag. Isang araw, nawala ang medyo mamahaling wireless headphones nitong si Clara. Naghanap ang buong team. Tulong-tulong sila na hanapin yung gamit, kabilang si OP. Pero late that night, hindi alam ni Clara na accidentally siyang nakapag-screen share ng chat application niya sa main monitor sa huddle area habang nagre-ready sila para sa turnover presentation. At dito na nga pumutok ang tea. Nanlamig si OP nang mapansin niyang ang mismong GC ng kabilang sub-team na wala siya ang nakabukas. Kitang-kita roon ang chat ni Clara. Sabi niya, sigurado raw siyang si OP ang kumuha ng headphones niya kasi daw palaging nakatingin sa gamit niya. At pabida masyado sa manager nila. Nakalagay pa roon na nagnakaw din daw si OP ng mga tumbler at office supplies bago pa man yun. In short, ginawa siyang magnanakaw kapag nakatalikod siya. Hindi nagwala si OP ng gabing yon. Nag-take lang siya ng patagong picture at screen recording bilang resibo habang abala ang lahat. Kinetic at kalmado si OP. Kinabukasan, nung kumpleto na ang buong team, pati ang HR at team lead, maayos na ni-request ni OP ang isang urgent meeting. Doon niya iniharap ang mga screenshots sa screen sa harap mismo ni Clara. Sabay pakita ng footage mula sa CCTV ng floor kung saan malinaw nakitang nailagay lang pala ni Clara ang headphones niya sa loob ng drawer ng kaibigan niyang nasa kabilang station matapos niya itong hiramin nung nakaraang araw. Mapapahiya ka na lang talaga sa sobrang plot twist. Nanliit at nanginginig na nagsorry si Clara sa harap ng lahat. Pilit na sinasabing joke lang at nagpadala lang daw siya ng emosyon. Pero hindi pinalampas ng management ang malicious defamation at destruction of character. Pinatawan si Clara ng immediate suspension habang undergoing termination process, habang si OP naman ay tuluyang na-clear ang pangalan at nakakuha pa ng proteksyon mula sa kumpanya. Napakasarap talaga sa pakiramdam kapag ang karma mismo ang kumakatok sa pinto ng mga taong mahilig mang backstab. Para sa akin, deserve na deserve ni Clara ang nangyari sa kanya kasi walang lugar sa workplace ang ganiyang toxicity. Ikaw, anong maipapayo mo sa mga taong nakakaranas ng ganitong siraan sa trabaho? Valid ba ang ginawang pagpahiya ni OP sa kanya sa harap ng HR o dapat dinaan muna sa pribadong usapan? I-comment mo na yang sa loobin mo sa baba at huwag mong kalimutang mag-like at mag-follow para sa susunod nating lakad. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode.